Ano ang nangyayari sa tao pagkatapos mamatay? Totoo nga bang may mga kaluluwang napupunta sa tinatawag na purgatorio? Ito nga ba ay nasa Biblia? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang katuruan ng Katoliko patungkol po sa purgatorio. Totoo nga bang may mga kaluluwa na pagkatapos mamatay ay napupunta sa isang lugar na tinatawag na purgatorio? Marami sa atin mga sangkay ay familiar sa konsepto ng langit at ng impyerno. But how about purgatory? Ano ba talaga ang mayroon doon? Ito nga ba talaga ay totoong nag-i-exist? Ito ay isang lugar na tila baga parang isang espasyo para po sa mga taong namatay na makasalanan, na may pag-asa pa raw mga sangkay na mapunta sa langit. Kung kaya't itong mga taong ito ay mananatili lamang sa purgatorio at ipapanalangin sila ng kani-kanilang mga kamag-anak until makuha nila ang sapat na panahon para sila ay makapasok na sa langit. Subalit ang tanong dito mga sangkay, ito nga ba ay na-mention sa banal na aklat o sa Biblia? Ang Biblia mga sangkay ay naglalaman ng maraming katotohanan patungkol po sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kung kaya't ang salita ng Diyos ang pinakabasihan sa lahat ng bagay sa ating mundo. Lalong-lalo na po pag pinag-uusapan natin ang kamatayan ng isang tao, kung saan nga ba talaga ito mapupunta pagkatapos nito mamatay. Purgatorio. Ang purgatorio ay isang lugar na ang isang kaluluwa mula po sa namatay na kailangan po niyang maghintay ng panahon para mapunta sa langit. Ito po ay katuruan mga sangkay ng Katoliko na hanggang ngayon ay nag-i-exist pa rin. Kung kaya't may mga makikita po tayong mga pamilya ng isang taong namatay na nananalangin pa rin mga sangkay. Pinapanalangin nila na ang kaluluwa ng taong ito ay makapasok na sa langit. Ang identity ng mga mapupunta daw, mga sangkay, sa purgatorio, itong mga taong ito ay naniniwala sa Diyos. Subalit, sila ay nagkasala. Kung kaya't hindi sila basta-basta makakapasok sa langit dahil sa kanilang kasalanan, bagamat sila ay naniniwala na mayroon pong Diyos. Kaya't sa pagkakataong yun, mga sangkay, ang kanilang kaluluwa ay temporary. Mananatili daw po, mga sangkay, sa purgatorio. Sinasabi ng katuruan ng Katoliko na sa purgatorio, mga sangkay, habang sila ay naghihintay, ang mga kaluluwang ito ay makakaranas daw po ng pansamantalang punishment at purification hanggang sa sila ay masala na at pupwede nang makapasok doon sa langit. Noong unang panahon, hindi pa ito nag-exist, mga sangkay na katuruan mula sa Katoliko. Subalit matapos po ang mahabang panahon na pag-aaral, pagdating po sa 12th century, mayroon po silang naisip na isang konsepto. Ang medieval Latin Church ay nakabuo ng isang concept of purgatory, na ang ibig sabihin mga sangkay, ang mga taong ito na namatay ay pwede pong mapunta sa tinatawag na lugar na kung saan lilinisin ang kanilang kaluluwa bago po makapasok doon sa langit. Mula sa 12th century, mga sangkay, nagpatuloy po ang konseptong ito. Kumalat mga sangkay sa mga simbahan. Hanggang sa panahon natin ngayon, ito ay niyayakap pa rin po ng Katoliko bilang katuruan. Kaya't kapag may mga miyembro po silang namamatay, ang mga kamag-anak ng pumanaw na tao mga sangkay ay nagdadasal. Ipinapanalangin nila na ang kaluluwang ito ay isalba sa purgatorio at makapasok na sa langit. Subalit, ano nga ba talaga ang katotohanan tungkol po dito? Mga sangkay, wala po ito sa Biblia. Wala po tayong mababasa ni isang salita mula sa Biblia, mga sangkay, na tumutukoy sa purgatorio. Ang tinuturo lamang po ng salita ng Diyos, mga sangkay, ay dalawa lamang. Kung mamamatay ang isang tao at haharap na siya sa judgment, siya po ay pupwedeng mapunta sa langit at pupwedeng mapunta siya sa impyerno. Ayon po sa banal na aklat, sa Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Malinaw, mga sangkay, ang sinasabi ng Biblia
na ang tao ay pag namatay na, doon na po hihinto ang kanyang buhay sa mundong ibabaw. Ang kasunod nito mga sangkay ay ang pagharap na sa paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Sa English, sinasabi po dito mga sangkay sa Hebrews chapter 9 verse 27, "And it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." Hindi po nabanggit mga sangkay sa Biblia ang purgatorio. O pwede naman sanang sabihin na it is appointed unto men once to die, but after this is purgatory. Pero hindi po nabanggit doon mga sangkay. Dumiretso po kaagad sa salitang paghuhukom. Ang tao habang nabubuhay mga sangkay, mayroon po siyang enough na chance para po ayusin ang kanyang buhay. Dahil kapag ang isang tao namatay na, yun na po ang magiging huling hantungan ng kanyang sarili. Lalong-lalo na po yung kanyang kaluluwa. Mayroong enough na oras ang tao mga sangkay na maglingkod sa ating Panginoon. Yun ang rason mga sangkay kung bakit binayaran ng ating Panginoong Diyos ang kasalanan ng tao doon sa cross of Calvary. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, nilinis ang kasalanan ng tao at binuksan ang pintuan ng kaligtasan. Na habang nabubuhay ang isang tao mga sangkay, pwede na pong malinis ang kanyang kasalanan kung ang taong ito ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon at paglilingkuran ang ating Diyos. Sapagkat hindi po permanente ang buhay ng tao sa mundong ibabaw. Darating at darating ang oras na susunduin po tayo ni kamatayan. At pagkatapos niyan mga sangkay, ang susunod na eksena ay ang judgment na po ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 5 verse 8, "But God shows His love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us." Isa pong oportunidad, mga sangkay, ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus at muling pagkabuhay na nagbigay po daan, mga sangkay, kung bakit po nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya't habang nabubuhay pa po tayo, mga sangkay, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Upang sa panahon man, nasusunduin na po tayo ni kamatayan, mga sangkay, at ang ating katawang lupa ay babalik na sa lupa na siyang tunay na pinagmulan natin, mga sangkay. Ang ating kaluluwa ay haharap sa ating Panginoong Diyos na busilak at magkakaroon po ng kaligtasan. Subalit mga sangkay, kung walang purgatorio at itinakda lamang po sa tao na isang beses mamatay at ang susunod na eksena ay ang judgment, saan nga ba napupunta talaga ang tao mga sangkay? Sa bahay napupunta sa isang lugar na pwede po nating maihalin tulad sa purgatorio? Ayon po sa Daniel chapter 12 verse 2, "Muling mabubuhay ang maraming namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba namay sa kaparusahang walang hanggan." So lahat ng mga namatay na ay muling mabubuhay sa takdang panahon mga sangkay. At ito po ay ang araw ng Judgment Day. Kung kaya't sinasabi po dito na ang iba ay mapupunta sa walang hanggang buhay at ang iba naman mga sangkay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, na ang tinutukoy dito ay ang impyerno, na walang hanggang paparusahan ang tao sa nagniningas na apoy na asopre sa dagat-dagatang apoy kasama ni Satan, Lucifer at ng iba pang mga fallen angels. So malinaw po ang sinasabi sa Biblia mga sangkay na ang mga namatay sa panahon natin ngayon ay pansamantala. Sila ay natutulog lamang. Naghihintay sa araw ng judgment. Hinihintay po nila mga sangkay ang araw ng paghuhukom ng ating Panginoon. Natutulog lamang po pansamantala mga sangkay. Ang mga namatay ay wala po sa purgatorio. Pansamantala mga sangkay. Sila ay natutulog lamang. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 6. "After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep." Ang tinutukoy po dito mga sangkay na sinasabi na ang ilan po ay natutulog, ito po ay mga patay na. Maraming beses mga sangkay na ipaliwanag ito sa Biblia na ang mga taong namatay na ay pansamantalang natutulog lamang. At sa araw po ng paghuhukom, ang lahat ng ito mga sangkay ay magkakaroon muli ng buhay para harapin ang Judgment Day. Ngunit mayroon pong isang impormasyon mula po sa Biblia na tumutukoy sa pagkabuhay ng mga taong namatay na, subalit mga tapat ito na naglingkod sa ating Panginoon. Ito po ay sa araw ng rapture, kung saan unang bubuhayin ng ating Panginoong Diyos ang mga taong tunay at tapat na naglingkod sa Kanya, na nasa mga libingan na. Magkakaroon po sila ng glorified body. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 4. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay upang hindi kayo
magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Mapalad mga sangkay ang mga taong naglingkod ng tapat sa ating Panginoon sapagkat sa araw ng rapture, sila po ay mauunang bubuhayin muli upang makasama ng ating Panginoon at ng lahat pang mga nabubuhay na tao. Sasalubungin ng lahat ang ating Panginoong Hesus sa alapaap ayon sa Biblia sa araw ng rapture. So hindi po totoo ang purgatorio. Wala po yan sa Biblia. Ang konseptong iyan mga sangkay ay gawa-gawa lamang. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.